Welcome to Pinas Insider. We are withdrawing support from the incumbent president. And we will support the assumption into office of the constitutionally mandated successor, the Vice President. Ako'y nalulungkot na humantong sa ganito ang mga pangyayari. Pero upang pangalagaan ng ating demokrasya at hayaan maghari ang kapayapaan sa ating bansa, hinihiling ko ngayon sa ating Kongreso na tumawag ng isang snap presidential election. Hindi sila nagtagumpay sa pagulgol sa liwag mo. Hindi naman na siguro kailangan i-interpret yun, very straightforward yun. Tinanong ako kung ano yung sugat na nasa leeg ko at sinabi ko na sabi pa nila ako i-urgor pero hindi sila nagtagumpay. Sino ba yung sinabi ko? Silang lahat. You know what? You know why? Because feeling ko inactivate na nila yung assassin. Operation Now, Romanov? Operation yes. Romanov? Yes, kasi pag inactivate mo na yan, kasi you would like to cut all communications na eh. Activated na eh. So paano mo papahintuin yung tetegi? Kailangan makausap. Para makausap mo, makakuli ka uli. Correct. Takot na takot sila kasi hindi na nila mabawi yung order doon sa tetegi kay Inday. Correct. Nagigets ninyo, takot na sila. Kasi kung may mga kay Inday, at kung Pegi totoo sila. at kung totoo yung sinasabi ni Inday, matetegi din sila. Lahat sila. At ang nakakapit ng Inday, hindi wag kang tumigil hanggang hindi sila matetegi. Nakita nyo na, it is true. Reaction TVPH nagbabalik po. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon ha. Patungkol sa impeachment. Yan. Papasadaan po natin kung ano pong nangyari doon sa impeachment ni Erap Estrada. Kung ito ba'y mangyayari kay Bangag. Pangalawa, Iglesia ni Cristo ha. Nag-warning po sila pero indirect ha. Sa lahat ng pipirma. Sa lahat ng pipirma doon sa impeachment ni Madam Inday Sara ng mga senador, ay wag na kayong umasa. At pag-uusapan din natin dyan yung tinatawag nilang death threat. Kung totoo ba yung Operation Romanov. Alright, para po wag na po tayong magtagal ha. Umpisahan na po natin ang ating reaction video pero bago yan, wag po natin kalimutang mag-subscribe. Mag-subscribe po tayo dahil dapat wag natin kalimutang mag-subscribe. Ayan po ang ating silver play button, Reaction TVPH. Thank you, President Mayor Duterte. Ayan po ang nakuha natin noong umabot po tayo ng 100,000 subscribers. At ibibigay po natin yan sa Pangulong Duterte doon sa Davao. Ngunit ang nais po natin ay makapagbigay din ng isang additional na isang plake na kung saan yung gold play button naman ang tinatarget natin. Wala pa po tayong 4 months pero road to 400,000 strong subscriber na po tayo. Kaya ano pang hinihintay mo ka-reaction? Mag-subscribe ka na. Huwag ka lang pa-react dyan sa mga video natin ha. Subscribe, like, and share natin ang ating mga video ha. Ito na. Umpisahan po natin sa iglesia. Ano ba ang warning ng iglesia? Ito po. Paliwanag po natin sa ating reaction. Ito. Mga mamabatas, congressman. Totoo kaya yun? Congresswoman. Oh. Hindi, kung totoo man yan o hindi, ito ang babala ko sa inyo. Oh, anong babala? May babala ho. Ako mismo. Ha? Oo. Ito, personal kong opinion to. Ha? Oo. Sabi-sabi lang niya, personal yung opinion. Hindi naman magsasalita ang mga yun kung walang basbas sa taas eh. Naniniwala ka dyan, personal opinion niya yan? O siguro. Pero hindi ako naniniwalang personal opinion yan.
Merong basbas yan. Ito po. Kapag ka kayo pumirma dyan, mawawala ang mahalagang endorso sa inyo. Ayun. Lahat ng kongresistang pipirma dyan sa tinatawag nilang impeachment, yung endorso ng iglesia ay mawawala. Diretsay na po natin, wag na natin paligoy-ligoy. Dahil sa ayaw at sa gusto ninyo, mga tinatawag nilang mga loyalista, kahit sabihin pa ninyo na sinusuportahan ng iglesia yung salaysay ni Marcos Jr. na ayaw niya ng impeachment, pero kung babasahin po natin, read between the line, ang talagang suportado ng iglesia, ato personal opinion ko po to. May personal opinion din ako dyan. Mantakin mo yan, ha? Personal opinion po ng Reaction TV PH, ang napagkikita-kita natin sa iglesia, ang suportado talaga nila si Madam Inday Sara Duterte at hindi yung salaysay ni Marcos Jr. na nagsasabing ayaw niya ng impeachment. Pero sa totoo lang, nakikita po natin na umuusad ang impeachment na pinangungunahan ng mga inayupak na alam nyo na po na front, legal front ng mga teroristang komunista. Mantakin po ninyo yan, ha. Pinapaligoy-ligoy pa tayo, pero talaga ang totoo at pawang katotohanan lamang ay ang iglesia ay binabakapan po at sinusuportahan ng 100% si VP Sara Duterte, hindi nga lang direkta. O di ba? Kung talagang sinusuportahan nila si Bongbong Marcos, ang mga iglesia ay mananahimik ng mga yan. Dahil alam naman nila kung saan papunta yan, eh. Diba, mananahimik, pero nagwawala po. Nagwawala ang iglesia dahil ayaw po nila nangyayaring kaguluhan ng gusot na ginagawa po nitong taga House of the Crooks. Alright, tuloy na po natin. Pinapagpapauna ko na. Ako Huwag kang hihingi ng tulong. Ulitin natin, ha. Ulitin natin. Mga mamabatas, congressman. Totoo kaya yun? Congresswoman. Oh. Hindi, kung totoo man yan o hindi, eto ang babala ko sa inyo. Yun. Oh. May babala ho. Ako mismo, ha? Oo. Ito, personal kong opinion to, ha? Ano yan? Kapag ka kayo pumirma dyan, mawawala ang mahalagang endorso sa inyo. Yun. Pinapagpapauna ko na. Yun sinasabi ko. Huwag kang hihingi ng tulong. Oo. Kapag ka ayaw mo naman, hindi ka kaisa nung kanyang Sapagkat gusto mangyari. kontra ka sa kanyang opinion, eh. Pag hindi ka raw kaisa, doon sa sino bang kaisa? Hindi ka kaisa doon sa gusto ng iglesia. Ngayon, pumirma ka dyan, tapos hihingi ka ng tulong. Tulong. Boto. Diba? Yun na nga. Yan ho ang babala ko sa inyo. Marami kong mga supporter doon. Gusto mo yung mga Opo. supporter ko, ikaw iboto? Yes. Oo. Gusto mo yung mga supporter ko, ikaw ang iboto? Gusto mo gulo, gusto mo, bibigyan ko siya gulo. Di po ba? Yan po ay hindi po lalabas sa bibig ng dalawang yan kung walang basbas. Kaya dito mga ka-reaction, mga ka-reactas, mga ka-reactos, lahat ng pipirma dyan sa impeachment, dyan sa Kongreso, huwag na kayong lumapit-lapit sa bakuran ng iglesia. Ha? At saka hindi po totoong bayaran ng mga yan. Meron kasing kumakalat na nag-i-spread na tumatagas katulad ni Tunying. May mga naglilik, ha? Si Tunying Tulo, naglik daw eh. Nagkaroon siya ng pangalan, Tunying Tulo. Di ba? Ang ganda ng pangalan ni Tunying, Tumulo, naglik. Di ba? Alam mo, si Tunying, kabaro ng mga to eh, kabaro. Oo, iglesia rin yun eh. Pero nagtataka ko sa kanya, iba yung tono ng pananalita niya. Dapat siguro magpa-seminar siya sa dalawang ito. Oo naman, kailangan napakahalaga po nun. Makapangyarihan po yung endorso niyo, mahal na Pangulo. Makapangyarihan po yung endorso ninyo. Hindi, malaki po kasi black vote yan eh. Pag bumoto po ang iglesia, talagang buong-buo yan. Hindi yan sambulat. Siguro hindi naman natin mawawala sa isang organisasyon na may mga tataliwas, may mga maglilik. Pero hindi po ganun karami. Ha? Ganyan po yan. Kaya kayong mga may planong pumirma,
mga kongresistang pulpul kayo, pag may plano kayong pumirma dyan, mag-isip kayo ng 10 beses, ha? O ito naman po, panoorin natin yung nangyari kay Era Estrada doon sa impeachment. Yung nangyaring impeachment kay Era Estrada, balikan lang natin para makita natin kung papaano natin gawin yung tinatawag na people's power, ha? Yung mga nasa EDSA, manood kayo dito. kung hindi kayo readyng duguan ng ulo, ay wag kayong people's power diyan. Diba? Yung mga pulis na yan, kung hindi nyo kayang salagin, wag kayong mag-people's power. Manood kayo dito para magkaroon kayo ng idea paano mag-people's power. Ayan o. Ito po tinatawag na people's power nung panahon po ng rep. Si paring Erap. Unang-una, number 1 rules, pag nag-people's power ka, kailangan organisado yan. Ang nanguna dyan sa people's power dyan, yung mga nag-start dyan, na hindi na umalis dyan, mga komunistang terorista. Mga legal front. Sumunod ang taong bayan, lumaki na. Sumunod na ang mga sundalo, mga kapulisan. Diba? Ang masaklap lang dito ngayon sa nangyayaring people's power na gusto nilang mangyari, yung mga DDS na nasa EDSA, salute sa inyong lahat, saludo ako sa inyo, sa adikahin ninyo na mapabuti ang ating bayan. Pero dito dapat mag-aral tayo. Unang-una, yung mga teroristang komunista na mga nagwewelga dyan sa kalsada, hindi sila welcome sa atin, hindi sila welcome sa Madam Inday Sara. Kaya ngayon, hindi nila alam kung paano sila mag-people's power. Hindi natin sila kailangan. Pero, kailangan ba ang people's power? Yun ang malaking katanungan. Panoorin po natin. May people's power sa EDSA, meron naman sumusuporta kay Erap. Yun nangyayari ngayon katulad. Eksaktong-eksakto. Pagandaan ng rally. May mga bayaran, may mga hindi bayaran. Ayan o. Nakikita po ninyo yan. Yan ang tinatawag nilang bato-bato. Ang tamaan ay talagang basag ang ulo. Yan. Kaya nyo yan? Alright. Riot. Kaya nyo yan, ha? Kaya nyo? Ganyan. Pag ready ka ng gumanyan, sige, welcome back. Welcome back, people's power, kung ready na kayong gumanyan. Yan o. Lahat po ng mga nagtatrabaho, tumigil magtrabaho, lumabas, Erap resign. Ayan o. Handa akong tanggapin ang anumang magiging resulta ng impeachment process basta't ito'y ay sang-ayon sa ating saligang batas. Pero naunawaan ko rin ang ating bansa ay lubhang nahahati sa ngayon sa isyung ito. Para maibalik ang pagpapatuloy ng prosesong naaayon sa ating saligang batas, pag-uutos ko sa aking mga abogado o Defense Counsel na sumang-ayon na buksan ang pangalawang sobre. Ito ang tinatawag nating ito ang iniintay ng taong bayan. Pero bakit hindi nangyayari? Sa lantarang pagnanakaw, sa lantarang pandarambong, sa lantarang pang-aabuso, bakit hindi pa rin gumagalaw ang kasundaluhan? Anong dahilan? Di ka masisil sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit.
24 years ago po yan. 24 years ago, 2000 yan. Yung araw na nag-People's Power sila, kung hindi ako magkakamali, January 19 or January 20, yun yung araw na unang-una akong sasakay ng eroplano papuntang Estados Unidos. Tumakas po ako dahil may People's Power sa Pilipinas. Hindi, totoo po yun. Nakita ko pa si Biason. Si Biason. Marami akong nakitang mga nasa sa EDSA, kasi di ba yung POEA nandiyan sa EDSA? Kukuha ko ng diyan POEA sa oras na yun. Gabi, lilipad ako. Yun. Nakita ko sila. Si Biaso, nawak-awak na ng kamay, nagwewelga na diyan sa EDSA, People's Power na. Doon siya, 2000 yun hindi ko makalimutan yun. Very memorabilia sa akin yun. Hanapin ang katotohanan. We are withdrawing support from the incumbent president. And we will support the assumption into office of the constitutionally mandated successor, the vice president. Are plundering the economy. Ako ay Nakita po ninyo yun? Kapag si Marbil, ginawa niya yun, tapos na laban. Pero habang si Marbil, sinasabi niya, hindi naman sila mga adik. Nagpapahaba lang sila ng oras. Ganyan bang ginagawa sa Malacanang? Pag nagpapahaba ng oras sa mga party-party, hindi sila mga adik. Ganoon. So, habang si Marbil, hindi siya natatauhan o nagsasalita ng ganyan, constitutional mandated, wala. Walang mangyayari. Talagang mangyayari yan. Talagang aalsa na tayong lahat. Buong Luzon, buong Mindanao, buong Visayas. Sabay-sabay nating buhatin ang Malacanang. Ilipat natin ang Malacanang. Saan natin ililipat ang Malacanang? Ilipat natin ang Malacanang doon sa Pasig River. Tapon na natin doon. nakahandang panagutan ng lahat. Ako'y nalulungkot na humantong sa ganito ang mga pangyayari. Pero upang pangalagaan ng ating demokrasya at hayaan maghari ang kapayapaan sa ating bansa, hinihiling ko ngayon sa ating Kongreso na tumawag ng isang snap presidential election kasabay ng congressional at local elections na gaganapin sa darating na Mayo. Hindi ako lalahok sa snap election na ito at agad kong ililipat ang kapangyarihan ng tanggapan ng Pangulo sa sino mang mahahalal bilang aking kapalit. Diyan po magsimula ng lumusob. Magsimula na po lumusob dyan yung mga tangke de gera. Hindi, pinoprotektan po nila yung yung Malacanang. Of course, he feels very sad about the tragic turn of events. Ang nangyari po kasi dyan, umatras po ang PNP sa pagsuporta kay ERAP. Diba? Umatras ang kanilang suporta kay ERAP. Tapos yung AFP hindi pa. So poprotektahan nila Malacanang. Pero yung pong nagsalitang yun, yung pag-atras niya ng suporta, siya po ba yung naggurgur sa sarili niya sa tapat ng kanyang nanay? Di ba yun? Yun ba yun? O di ba anong pangalan nun? Nakalimutan ko. But he said that he was going inside the you know, the ball now is in their court. So I suggest most of these questions should be addressed to them. The President has already made a statement, a clear statement,
on what he intends to do, what he has proposed, this resolution for the calling of a snap election. Now, as to whether or not this will be acceptable and as to what will happen after that, it will now depend on them, on the opposition, for example. No truth to that. He is not. There's no. This talk about any of asylum for the president and the members of his family. They're not true, and no arrangements are being made for any airlifting of the president or any member of his first family. That, ladies and gentlemen, thank you very much. Nakita po ninyo yun? Ano nangyari sa ating bayan? Nagkagulo. Oh, niluklok si Gloria Macapagal. Sino ba yung general na yun na naggurgur sa sarili niya? Paki-comment nga po sa comment section. Siya ba yun yung naggurgur sa sarili niya? Dahil meron siyang investigation na graft and corruption ba? Oh, yun. Oh. Kasi pag ganun, marami kang binangga, darating ang araw, babalikan ka ng mga yan. O katulad ng Pangulong Duterte ngayon, tsaka si Sara Duterte, binabalikan sila. Alam mo kung sinong bumalik sa kanila, ipapakita ko sa inyo ha. Ipapakita ko po sa inyo, huwag kayong aalis. Ito, ang umalis sa isang bakulaw ha. Ito po, yan o. Papakita ko sa inyo ha, huwag po kayong magtataka, huwag po kayong magugulat kung sino po ha, kung sino talaga ang ito, yun o. Yan o, nakikita nyo yung mga yan o. Ang mga yan, sila yung mga nanligaw na nanligaw o. Nanligaw na nanligaw kay Madam Inday Sara, binudol ng binudol. O, nung naluklok na sila, nung naluklok na itong isa na to, presidente, yung isa na yun siya yung Speaker of the House, itong kanilang niligawan ng mga inayupak, sila isa ngayon ang tinitira ng umaga at tanghali gabi. Ipadala kaya natin ng litratong to sa kanilang dalawa no? Ginulo nila ang babayitang ito, maya-maya pagkatapos nilang guluhin ang babayitang ito, at umano siya, nag-agree siya na maging vice-presidente. Nung vice-presidente na, tinrap siya. Tinrap siya sa halagang 150 million o 125 million ba yan? O tinrap siya dyan. O, ngayon, maraming kaso. Ito naman mga inayupak na mga buhaya dyan sa may mga ano ba yan, yung House of the Buhaya. Sila yung mga nabusog. O mahirap magsalita pag busog ka, di ba? Ang mahirap pa dyan, busog na sila. O wala pa silang ano ba yun, awa na dito sa babaeng ito. O, di ba? Pati yung mga trabahante niya dyan sa may OBP, talagang tirada. O, kung alam lang natin na ganyan ang mangyayari sa dalawang ito, anong ginawa natin? Wala tayong gagawin sa kanila kung alam lang natin ganyan ang gagawin nila. Di ba? Si Martin Romualdez po yung nakapula, yung naka-checker dahil si Bobong Marcos, yung nasa likod ni Bobong Marcos, hindi ko po kilala yan. Di ba? O ngayon, Bobong Marcos, tambaluslos. O, anong ginawa niyo sa babae niya? Napakabait na babae. Sinubukan pa ninyong gurgurin, ganoon. Ayun, pag ginurgur niyo yan, kayong tatlo, si Palaka, si Bangag, tsaka ikaw, tambaluslos, maglalaho din kayo sa balat ng tinalupan. Anyway, mga kareaksyon, nakikita nyo na po yan, mag-komento ko po kayo, masasabi nyo sa letratong yan. Dadako naman tayo dito. Marami tayong papasyalan ngayon, itong paggurgur sa ating BP Sara, pakinggan natin, ha? Babasahin ko po yun. Kung hindi nyo nabasa, babasahin natin, What Filipino don't know is that before the birthday of Inday Sara, she experienced an assassination attempt by one of the security aides assigned by the office of the president. Isa daw sa mga anong tawag diyan? Isa daw sa mga security aides. Isa pa sa mga security na Madam Inday Sara gusto siyang gurgurin. Yung kanyang hiwa dito sa liig. Yan Operation Romanov. Maraming hindi nakakaalam kasi na before the birthday of Inday Sara, mayroong assassination na ginawa sa kanya ng isa sa kanyang mga security guard na inassign from the office of Malacanang. Pero yung mga katanungan yan ay hindi pa po sinagot at hindi pa po yan inilabas ni BP Sara. At iilan lamang kami ang nakakaalam dyan. Sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Yung viral video mo,
yung sa lieg, bago lang kahapon, na hindi sila natagumpay sa paggulgol ng lieg mo daw dun sa sugat. Anong meaning nito, VP? Anong meaning? Hindi sila nagtagumpay sa paggulgol sa lieg mo. Hindi naman na siguro kailangan i-interpret yun, very straightforward yun. Tinanong ako kung ano yung sugat na nasa leeg ko at sinabi ko na sabi pa nila ako i-urgur pero hindi sila nagtagumpay. Sino ba yung sinabi ko? Silang lahat. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Nabi ko sa kanya, pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil. Hanggang hindi mo mawala sila. Ako naniniwala ako mga kareaksyon ha. Kahit hindi magbibili nitong si Madam Inday Sara Duterte na pagbibili na niya na may gugurgur sa tatlong yun, akala pa ninyo walang mga gagalaw at kikilo sa mga nagmamahal dyan? Madam Inday Sara, hindi mo na kailangan magbilin. Huwag ka nang magbilin. Huwag ka nang magbilin. You know what? You know why? Because feeling ko inactivate na nila yung assassin. Operation Now, Romanov? Operation yes. Romanov? Yes, kasi pag inactivate mo na yan, kasi you would like to cut all communications na eh. Activated na eh. So, paano mo papahintuin yung tetegi? Kailangan makausap. Para makausap mo, makakuli ka uli. Correct. Takot na takot sila kasi hindi na nila mabawi yung order doon sa tetegi kay Inday. Correct. Nagigets ninyo, takot na sila. Kasi kung may mga kay Inday, at kung totoo sila. At kung totoo yung sinasabi ni Inday, matetegi din sila. Lahat sila. At ang nakakapit ng Inday, hindi wag kang tumigil hanggang hindi sila matetegi. Nakita nyo na, it is true. Alam na namin yan noon. Alam na namin yan noon. No? Alam na namin yan noon. Ngayon, ayaw ngang ni Inday kasi nga, political instability yun eh. Totoong may attempt sa buhay ni Inday. Totoo. Wow. Di ba? Oo. Ngayon, ano masasabi natin dyan? Yung Operation Romanov ay pumalya! Mga ka-reaction, gusto ko kayong may papyuk-pyuk pa tayo. Mga ka-reaction, gusto ko kayong, ano ba tawag dyan? I-inform. O gusto kong ipaalam sa inyo. Ang Operation Romanov ay kaya pala, nababalitaan ninyo, may mga PSG, may mga Presidential Security, Presidential Security Command, PSC, Dalawa na daw yung nagurgur eh. Dalawa na yung nagurgur na PSG. Hindi kaya... Ilan pa kaya ang may kinalaman dyan sa Operation Romanov? Taga-Romania kaya ang mga gagalaw sa Operation Romanov? Alam po ninyo kung sino yung Romanov? Sila po yung mga emperor ng Russia na kung saan ay yun lang ang alam ko. Doon po nanggaling ang salitang Romanov. Pero mga ka-reaction, yun nga, na-activate na. Na-activate na yung assassin para gurgurin si Madam Inday Sara na hindi nagtagumpay. Ngayon, hindi nila alam kung paano pahihintuin yung assassin na yon. Isang paraan lang na pahihintuin yung assassin. Patahimikin yung assassin. Paano patatahimikin ng isang assassin? Diba? Pumunta ka sa National Bookstore. Oh, di ba? Baka naman.
At doon, itanong mo kung paano pahintuin ng isang assassin. O ito naman. Mag-react po tayo sa video na itong babaitang ito. Ito. Pasikat din to eh. Other than being President of the Republic of the Philippines. So kindly, would you like to comment on that? Then why didn't she run? If she had it in the bag, she should have... Dapat tumakbo siya. Sorry. Kasi, di ba, I mean, what was that statement for? Then she should have filed to be president, to run for president, but she didn't. Is other Magaling din tong babaitang ito. Yan, ayaw nga niyan tumakbo. Ayaw niyan tumakbo. Naintindihan mo. Pero mga ka-reaction, ito po ngayon. Kung totoo po yung tinatawag nilang Operation Romanov, hindi kaya alam yan ng NBI? Bakit ang NBI masyadong hesitant? Masyado silang hesitant na talagang ituloy-tuloy at hanapin at arestuin o ano man ang gustong gawin sa Vice Presidente. Ang Vice Presidente pa nagdedemand. Hindi kaya alam ni Marbil ang Operation Romanov? Yan po ay malaking katanungan kung hindi alam ni Marbil. Hindi kaya alam ng Armed Forces of the Philippines ang Operation Romanov? Ang may alam lang ba si Madam Inday Sara sa Operation Romanov? Hindi kaya alam ng CIDG ang Operation Romanov? Baka hindi. At si Madam Inday Sara lang ang nakakaalam ng Operation Romanov. Hindi kaya alam ng intelligence community ang Operation Romanov? Imposibleng hindi nila alam ang Operation Romanov. Hindi kaya alam ng Malacanang ang Operation Romanov? Hindi kaya alam ni Bangag ang Operation Romanov? Hindi kaya alam ni Butad, ni Tuwad, ang Operation Romanov? Si Sara Duterte lang ang may alam ng Operation Romanov. Hindi kaya alam ng FBI ng United States of America ang Operation of Romanov? Siguro hindi. Pero imposibleng hindi po alam ng mga intelligence community ang mga nangyayari. Kaya nga intelligence community yan, di ba? Ang Operation Romanov na pumalpak upang gurgurin si Madam Inday Sara ngayon, yan ang Operation ng Romanov ng nanginginig. Kaya wala silang gustong gawin kundi ang impeach si Madam Inday Sara. Ngunit mahirapan po sila. Kapag in-impeach si Madam Inday Sara, hindi lang People's Power 3 ang mangyayari. Maniwala po kayo. Ayaw lang talaga ng mga supporter ng mga Duterte na manakit ng mga kapulisan. Ayaw nila ng marahas na pag-aalsa. Wag na wag nyo silang pipilitin. Anyway mga ka-reaction, ikaw ba alam mo yung Operation Romanov? Alright mga ka-reaction, maraming salamat muli sa inyong pagsama sa akin dito sa ating video, reaction video. Pero bago po tayo magpaalam, muli po kayong aanyayaan na mag-subscribe dahil napaka-importante po ng aking misyon. Sabi ng iba, ito ay mission impossible. Sabi ko, walang imposible sa mga DDS. Walang imposible sa mga DDS na aabot tayo ng 1 million subscriber bago po mag-May ng 2025. Dahil ang ating gold play button na makukuha doon ay may papadala doon sa Davao. Ibibigay po natin ng personal. At dadalan po natin ng isang mainit na kalderong balbakwa, yung buntot ng baka. Ay, paborito po yan ng ating Pangulong Duterte. Alright. Maraming salamat po sa pagsubaybay ninyo sa ating channel. Kayo po ang may kagagawan kung bakit napakalupit, napakabilis po ng paglaki ng ating channel. Kayo po ang may kagagawan. Maraming salamat sa inyong kagagawan. Syukran. Syukran.